So, dito po mga kapatid, ayan. So, ang nakalagay po kasi dito sa Mateo 17 verse 1 to 9 po yung pagbabagong anyo po ni Jesus. So yung Mateo po verse 17 1 to 9 ay tungkol po ito sa pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok. Isa itong mahalagang bahagi ng ebanghelyo na nagpapakita ng tunay na pagkakakilanlan ni Jesus bilang anak ng Diyos at nagbibigay ng malalim na aral tungkol sa pananampalataya, pagsunod, at paghahanda sa kaharian ng Diyos. So, ang title po natin dito, yung pagbabagong anyo po ni Jesus, yung The Transfiguration of Jesus. So, una po natin, yung pagbabagong anyo po ni Jesus, sabi po sa verse 1, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. So, sinasabi po dito sa verse 1 na yung sa pagbabagong anyo po ng Panginoon, unang-una pong ipinakita dito ay ang pagpapahayag ng Diyos ay dumadating po sa tamang panahon. Ulitin ko po ang pagpapahayag ng Diyos ay dumadating sa tamang panahon. Sinasabi sa talata, pagkaraan ng 6 na araw. So, ipinapakita nito na may tamang panahon ang Diyos para ipakita ang kanyang plano at kaluwalhatian. Hindi agad ang plano ng Diyos. Hindi po siya agad-agad. Minsan, kailangan nating maghintay at magtiwala sa tamang timeline po ng Panginoon at hindi po sa ating timeline. Sabi po sa John 13:7, hindi man natin maunawaan ngayon, pero pagdating po ng panahon, mauunawaan din po natin. So kung may tamang panahon po ang Diyos, may mga tamang tao rin ang Diyos na ginagamit, kagaya po ng ipinakita sa talata. At ang 3 pong disipulo niya, hindi kasi lahat ng alagad ni Jesus ay isinama. 3 lamang po. Sina Pedro, Santiago, at Juan. Hindi dahil mas mahal sila ni Jesus, kundi dahil may espesyal na pahayag na nais ipakita po sa kanila. May mga oras po na pinipili ng Diyos ang ilang tao upang ipakita ang mas malalim na kapahayagan. At take note mga kapatid, kapag tayo po'y kinasangkapan niya, ibig sabihin ay may espesyal na layunin po ang Panginoon para po sa atin. Kagaya po ni Peter, ni James, at ni John. May mga layunin po ang bawat isa sa atin. Kapag po tayo ay kinasangkapan ng Panginoon. Kagaya po ng lahat na naririto. We are 17 po na naririto. So bawat isa po, tayo po ay kinakasangkapan ng Panginoon para po mag-glorify ang kanyang pangalan, maluwalhati at maparangalan. So ibig sabihin, may espesyal po tayong layunin. Kagaya po ng tayo po, tinawag po tayong Christian. So, yung iba, tayo is servant. Yung mga pastor, di po ba, mga bishop, lahat po tayo, So, may mga layunin po tayo. Hindi lang po tayo dapat nananatili sa title. Pag po kasi sinabing Christian, Christian is not just a title. It's an identity. So, meaning po, we belong to God. We follow His teachings and we live to glorify God. Sabi po sa John 15 verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Amen. So sa verse 1 po, ipinapakita doon na nung bago po magbago ng anyo ang Panginoon, nagpahayag po siya na sa tamang panahon. Yung ika-6 na araw. Pangalawa po, sa tamang mga tao. So sa atin din po, di ba? May mga tao na ginagamit ang Panginoon. Di po ba? I'm sure, pag po tayo pinakinggan natin bakit ka naging Christian? Sino yung nag-invite sa'yo or sino yung parang nagbigay sa'yo ng salita ng Diyos? Di ba? May mga taong ginagamit po. At hindi lang po tao, may mga sitwasyon din po at pangyayari na kung saan ginagamit po ang Panginoon para po
maipahayag kung sino yung Diyos para sa atin. Ano po? Sa verse 1 po, sa verse 1 naman po, kung may tamang panahon, may mga tamang tao, meron pong tamang lugar din at sitwasyon na kung saan po ang presensya ng Diyos, ang kapahayagan ng Diyos ay ating mararanasan. Sa verse 1 po kasi nakalagay doon ay, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. So ipinakita po na may tamang lugar o sitwasyon na kung saan ang presensya o kapahayagan ng Diyos ay ating mararanasan. Sa Biblia po mga kapatid, ang bundok po ay madalas na simbolo ng panalangin. Kasi 'di ba mababasa natin na after ni Jesus po na humayo magpagaling, ayan, may mga sitwasyon po or pangyayari na talagang umaakyat po siya sa bundok. Yan. Para po siya ay manalangin. So, lagi po itong ginagawa ni Jesus. And sa Bible din, ang bundok po signifies yung paghihiwalay. Ibig sabihin, di po ba? Pagkatapos niya na magpagaling, ma-encounter, makasama ang mga disipulo, ang Panginoong Jesus ay umaalis panandalian para po katagpuin at makipagniig po sa Diyos Ama. So, ibig sabihin po, yung bundok nagsisignifies din po yun na minsan, sa moment po ng buhay natin, kailangan din nating mag-pause, di po ba? Ano muna tayo, magmuni-muni, di ba? Medyo lumayo-layo po sa kabalisahan, sa gulo ng mundo, di ba? Lalo na po kapag talagang tayo ay parang nasusuffocate na po ng mga problema. So, dito po, nagsisignifies din po yun ng paghahanap sa presensya ng Diyos. So gustong maranasan at marinig ni Jesus at gusto po niyang sabihin sa Panginoon, makipag-usap po sa Panginoon. So ganun din po tayo. So kapag po tayo ay lumuluhod na sa Panginoon, nakikita po natin at naririnig po natin ang tinig ng Diyos. Example po, di po ba? Ang mga tao na kapag po may problema, minsan gusto talaga naman nilang mapag-isa. 'Di ba? May mga magsasabi pa nga na magbabakasyon muna siya or lalayo muna ng konti, lalo na po when it comes po sa relationship na talagang gulong-gulo, 'di ba? Minsan yung iba gustong humiwalay na lang muna. Baka kasi mas makita pa niya doon yung kapayapaan, 'di po ba? So ngayon, ganun din po yung ipinapatungkol dito sa Biblia na kung saan ang Panginoong Jesus ay umakyat po sa bundok. So kung nais natin ng mas malalim na karanasan sa Diyos, kailangan po nating umakyat sa ating bundok. Not literal na bundok, kundi lugar ng panalangin at pakikipagniig sa Kanya. Kasi di ba nararanasan naman natin, di po ba, na kapag tayo nananalangin, grabe po ang presensya ng Panginoon. Sabi po kasi sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So yun po yun. Kapag po tayo ay may moment sa Panginoon, may intimacy po tayo sa Panginoon, di po ba? Yung presensya po ng Panginoon ay ating nararanasan. Yan po ay doon sa kapahayagan ng Panginoon po sa atin. May tamang panahon, may tamang mga tao or sitwasyon, at may mga tamang lugar na kung saan ang kapahayagan ng Panginoon ay patuloy na mararanasan po natin. So sa pangalawa po, yung pagbabagong anyo po ng Panginoon dito, ipinapakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa verse 2 hanggang 5, habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So dito po, ipinapakita dito na ang pagbabagong anyo po ng Panginoong Jesus, ipinapakita po yung kanyang kaluwalhatian. So
So sa pagbabagong anyo, nakita po ng mga alagad ang banal na kaluwalhatian ni Jesus. Nagliwanag po ang kanyang mukha na parang araw at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Ipinapakita ng talata po mga kapatid na si Jesus ay higit pa sa isang guro o propeta. Dahil sa pagbabagong anyo po niya, siya po ay ipinakikita talaga na siya ay anak ng Diyos. So hindi lang basta paglalarawan ng itsura ni Jesus ang nakita dito, kundi ito ay tumutukoy sa pagbabagong anyo o yung tinatawag na nga po nating transfiguration ni Jesus. Kung saan ipinakita niya ang kanyang banal na kaluwalhatian. Ang araw po kasi, bakit dito sinabi na kumbaga parang inihalin tulad na nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw. Ang araw po kasi ay pinaka maliwanag na nakikita natin sa mundo. So wala na pong mas liliwanag pa sa araw. Kaya sinabi doon na nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw. So nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw, ibig sabihin, hindi na natatakpan ng kanyang pagiging tao ang kanyang pagka-Diyos. Ipinapakita niya ang kaluwalhatian niya bilang anak ng Diyos. So bakit araw? Una, ang araw po ang simbolo ng liwanag at buhay. So liwanag, pag liwanag, nagsisimbolo po ito ng ilaw. Sabi po sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. So ang araw, ang simbolo na si Jesus ang pinagmumulan ng buhay at kaligtasan. Pangalawa po, bakit araw? Bakit sinabi na sa talata po na nagliwanag ang kanyang mukha na parang araw? Second, ang pagliliwanag na parang araw po ay nagpapakita ng kapangyarihan at authority ni Jesus bilang hari ng mga hari. Di po ba? Isipin po natin ang pagtingin natin sa araw sa tanghaling tapat. Nakakasilaw, di ba? Halos hindi mo kayang titigan. Hindi mo matagalan. Imagine mo yung talagang tindi ng sikat ng araw, lumabas ka 12 o'clock. Straight mo yung mata mo sa araw, tingnan mo kung tatagal ka. Di ba halos hindi natin matitigan. Ganito rin po ang nakita ng mga alagad kay Jesus. Ngunit ang pagkakaiba po, ang liwanag na iyon ay hindi lang galing po sa labas. Galing mismo sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, siya mismo ang pinagmumulan ng liwanag. Hindi lamang salamin ng liwanag, kundi siya po mismo ang liwanag. Alam ko naman po na familiar po kayo kay Apostol Pablo, di po ba? Si Apostol Pablo po ay kilala po siya na siya po ay isang malupit at siya po yung number 1 na umuusig sa mga mananampalataya ni Jesus, di po ba? Pero nung na-encounter po niya ang Panginoon, sabi ng Diyos sa kanya, Saulo, yun ang pangalan po niya. Bakit mo ako inuusig? At ganun po na-encounter po yung liwanag na nagmumula po kay Jesus. Anong nangyari po sa kanyang mga mata? Di po ba? Nabulag po siya ng 3 araw. Si Apostol Pablo nabulag po siya ng 3 araw. Hindi niya nakayanan ang liwanag ng Panginoon. Ang pagbabagong anyo ng Panginoon, nakikita po doon na talagang ang kanyang pagka-Diyos mismo. Sa verse 3, bakit naman po sinabi doon na yung sina Moises at Elias ay saksi? Di po ba? Sabi sa verse 3, at nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sina Moises at Elias po kasi ay saksi ng plano ng Diyos. Si Moises po, bakit po? Sa Old Testament, si Moises po, sa kanya po ibinigay ang kasulatan, which is yung 10 Commandments. Kumakatawan po si Moises sa batas.
ito po yung 10 Commandments. At si Elias naman po ay kumakatawan sa mga propeta. So, ang kanila pong paglitaw ay nagpapakita na ang lahat ng nakasulat po sa lumang tipan ay natutupad sa pamamagitan ni Jesus. So, ipinapakita po na si Jesus ang katuparan ng batas at propesiya. Sabi po sa Lucas 24, verse 27, mula kay Moises at sa lahat ng mga propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya. So lahat ng kasulatan mula lumang tipan hanggang bagong tipan ay nakatuon po kay Jesus. Sa verse 4 po, sinasabi po dito, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Sa sobrang pagkabighani ni Pedro, di po ba, gusto niyang gumawa ng 3 tolda para kay Jesus, kay Moises, at kay Elias. Pero nagkamali siya sa paglalagay ng 3 sa pantay na antas. Bakit? Kasi sabi dun sa verse 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So nung makita po ni Pedro yung 3, nagsabi siya. Sa sobrang pagkabighani niya, pagtatayuan niya ng tigigisang tolda, si Jesus, si Moises, at si Elias. Pero pagdating dun sa verse 5 nga, merong isang tinig, na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, di ba sabi doon, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ibig sabihin mga kapatid, si Jesus ay higit sa batas at mga propeta. Siya ang katuparan ng lahat. Kasi ang gustong ipatungkol dito ni Pedro ay maglagay siya ng 3 tolda na pantay-pantay, sa pantay-pantay na antas. Si Jesus po ay higit sa batas at mga propeta. Sabi ko nga kanina, si Moises ay kumakatawan sa batas, si Elias po ay kumakatawan sa mga propeta. So si Jesus ang katuparan ng lahat. So sa ating pananampalataya, huwag po nating ilagay ang ibang tao, bagay, o tradisyon sa parehong antas ni Jesus. Si Jesus ang sentro dapat ng ating pagsamba. Ang pagbabagong anyo ay hindi para manatili lang sa presensya ng Diyos, kundi para magdala ng liwanag sa mundo na kung saan, di po ba, makaka-encounter po tayo ng may mga sakit, problema at kasalanan. So hindi po tayo tinawag ng Diyos para manatili lang at sarilinin ang presensya ng Diyos, kundi dalhin natin ang presensya ni Jesus sa iba. Sabi niya, go and make disciple. So tayo po, yung ginagawa po natin dito every Monday po, ito po ay may paggagamitan. Hindi po tayo dito nagsisik lamang na kung saan ay makilala lang natin ng gusto, ma-inspire lang tayo sa salita ng Diyos, or ma-encourage lang tayo, or makapag-boost lang po ng confidence natin, maging strong po tayo, hindi po yun masama, po. Pero una sa lahat po, mga kapatid, ito po yung nais ipahayag ng Panginoon sa kanyang pagbabagong anyo. Madala po natin ang presensya ni Jesus sa iba, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, di po ba? Magamit tayo mightily, effectively, miraculously, anointedly, sa ating mga churches. Di po ba? So, hahayo tayo. At may pagdadalhan kasi dapat, may paggagamitan ng kanyang salita. Sa pagbabagong anyo po, ipinakita, ito po, sa pangatlo ko po, sa pagbabagong anyo po,
ipinakita po yung presensya ng Diyos ay nagdudulot ng banal na takot, paggalang, pagpapakumbaba at kapayapaan. Saglit lang po. Ayan. Ayan, sige po. So, nagdudulot po ng kapayapaan. Ano po? Sabi po sa verse 6, nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ayan. So, ibig sabihin po, sa verse 6 po, ang kabanalan ng Diyos ay nagdudulot ng paggalang at pagpapakumbaba. Kasi po yun po ang ginawa po ng tatlong alagad po ng Panginoon. Nang marinig po yung tinig na kung saan ay sinasabi na ito ang minamahal kong anak. Ang response po nila, sila po ay labis na natakot at nagpatira pa. So, ang kabanalan ng Diyos ay nagdudulot ng paggalang at pagpapakumbaba. Sa verse 7 naman po, nakalagay po doon, ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Sa verse 7, si Jesus po ang tagapamagitan na nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng takot. And then sa verse 8 po, sinasabi po dito, nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Si Jesus lang dapat ang dapat nating tinitingnan. Siya lang ang ating sentro at tagapagligtas. Imagine niyo po, di po ba? Halimbawa po tayo po ay nanonood sa isang theater. Isipin mo na tayo ay andon, mga audience po ano. So marami pong character sa stage tayong makikita. Pero habang papalapit na po sa climax, yung kwento ano po, naglalaho ang lahat ng ilaw, maliban po sa isang spotlight na tumututok sa pangunahing bida. So sa sandaling iyon, alam ng lahat na siya ang sentro ng kwento. Ganyan din po ang nangyari doon sa bundok, di ba? Kina Moises at Elias. Sila pong dalawa po ay mahalaga, pero hindi po sila ang bida. Pagtingin po ng mga alagad, di po ba? Si Jesus na lamang ang natira. So sa ating buhay, maraming karakter. Maraming karakter tayo. Simula pa lang po nang tayo ipanganak. Yan. Unang karakter na ating makakasama sa ating buhay dito sa mundo, mga magulang natin. Di po ba? Mga kapatid. Ayan, yung mga kamag-anak. So marami tayong mga karakter sa ating buhay. Yun yung sa tao, even sa tradisyon. Even yung mga opinion ng mga tao na nasa paligid natin. Mga trabaho natin, di ba? Pero sa huli mga kapatid, si Jesus lang po ang dapat na sentro ng ating pananampalataya. Di po ba kapag tayo di ba nag-zoom sa camera, meron kasing dalawang bagay na nangyayari kapag po tayo ay nag-zoom sa camera natin. Una, di ba? Kapag po tayo ay nag-zoom, lumilinaw yung focus sa bagay na gusto mong makita. Na-try nyo na po ba mag-zoom? Di ba? Lumilinaw yung focus sa bagay na gusto mong makita. So sa pangalawa, di ba? Kapag po tayo ay nag-zoom sa camera, ano nangyayari? Nawawala po ang mga nakapaligid na hindi mahalaga. Ano pong gusto kong ipatungkol dito? Kung kay Jesus po tayo nakatuon at siya lang po ang sentro ng ating pananampalataya, ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng nasa paligid natin, ng mga tao, lahat ng nangyayari sa atin, maglalaho po lahat yan. Ang lahat po ay may katapusan. At tanging si Jesus lang po mga kapatid ang maiiwan sa atin hanggang sa huling hininga natin. Mateo 24 verse 35. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi kailanman maglalaho. So, nung makita po ng mga alagad, sina Moises, di po ba?
at Elias. Sa bandang dulo po, nung may nagsalita na ito ang aking anak na kinalulugdan. Sa kahuli-hulihan po, ang nakita na lang po nilang natitira ay si Jesus. So, ganyan din po tayo. Hindi po, alam niyo po, yung buhay po ng asawa natin, mga magulang natin, pahiram lang po yan sa atin. Pahiram lang po yan sa atin ng Panginoon. Bilang example po, nung ako po ay naka-experience po ng matinding problema. Ang nanay ko po kasi siya po talaga ay best friend ko. Nung pandemic po ay siya po ay namatay, Alam niyo po yun, yung parang nangarap ako. Kasi 3 po kami magkakapatid. At maaga po kaming nawala ng ama. Kasi po, pinasok kami sa bahay, minasakar yung tatay ko. Naka 37 po siyang saksak, Pero glory to God, nabuhay po kaming 3. Hindi po kami pinatay nung pumasok po sa bahay namin. And then, ako po noon ay 2 years old. Hanggang sa nakamulatan ko na nanay ko ang kasama ko. Nangarap ako, nagpakasipag ako, tinupad ko ang pangarap ko, binigay ko ang lahat sa nanay ko, Pero talagang darating yung time na iiwanan din tayo ng mga mahal natin sa buhay. Or in the long run, tayo ang mang-iiwan sa ating mga mahal sa buhay. Pero ang isang magandang lesson po na naiwan sa akin ay, ang buhay po pala, hindi po dapat Panginoon, hindi po dapat yung mga tao sa paligid natin, or mga pangarap natin, or mga trabaho natin, ginagawa natin, kung ano man yung focus natin, hindi dapat na maipantay natin ang Diyos sa kanila. Dapat po sa buhay natin, ang Diyos ay higit pa sa lahat. Hindi po kasi tayo permanente at ang lahat po ay maglalaho. Ang maiiwan lang po sa atin, even sa ating pinakahuling hininga, ay ang Panginoong Jesus. Sabi nga sa Biblia, ang lahat ay luluhod sa paanan ng Diyos. So, ibig sabihin po, yung ginagawa natin dito, lahat yan ay may pagsusulit sa Panginoon. Pero ngayon po na yung pagbabagong anyo ng Panginoon, na-encounter natin, di po ba? Mas nag-focus tayo ngayon sa ating pananampalataya na ang sentro po ay Panginoon. Hindi po dapat naaagaw ng iba yung ating focus. Amen po. So sabi doon, yung kabuuang mensahe po nito, kailangan kasing sa verse 9 po, sabi dito sa verse 9, habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. So, dito po, kailangan munang maganap ang plano ng kaligtasan. Sinabi ni Jesus na huwag munang ibalita hanggang sa ang anak ng tao ay muling mabuhay. Mahalaga po kasi na maunawaan muna ng mga tao ang kahulugan ng krus at muling pagkabuhay. Sa atin po ba, may pagkalalim na po ba talaga sa atin? May rema na po talaga po ba sa atin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Cross of Calvary? Alam niyo po, nung nagkaroon po kami ng EGR, na kung saan ay sabay po kami ng asawa ko na nabaptize 3 years ago. Yun po yung first time din na nakatanggap ang aking asawa sa Panginoon. Doon sa AGR po na yon, meron pong moment na kami po ay pinakross yung paa namin, tapos yung pong kamay namin ay parang kagaya nung ginawa sa pagkapako kay Kristo. Naka-cross din siya, yung palad namin is magkapatong. And then, meron po sa amin na parang may itinutusok po na pako. So, doon po, talagang iyak ako ng iyak. Iyak po talaga ako ng iyak. Kasi imagine mo po, ilang minuto pa lang ngalay na ako. Ilang minuto pa lang, yung kamay ko, hirap na hirap na.
na-imagine niyo naman po, 'di po ba si Jesus kapag nakapako sa cross, yung kanyang talampakan, 'di ba, yung kanyang paa magkapatong din, eh, na dun sa pinakang gitna dun lang itinusok yung pako, and then gano'n din yung kanyang kamay. Imagine niyo yung gano'n na kami, parang ang tagal-tagal kong nakagano'n, hindi nga umabot ng oras, eh. Pero ngalay na ngalay ako, hirap na hirap ako, ngalay na ngalay yung aking mga kamay, yung aking mga paa na parang tila mabubuwal ako, yung gano'n. Na parang nanginginig na ako kasi as in yung ngalay na ngalay. Pero nung pinagawa po sa amin yung time na yun, alam nyo, iyak na iyak ako. Kasi wala siya sa kalingkingan na kung saan ay bago pa ipako ang Panginoon sa krus, grabe na yung naranasan niya. Di ba grabe na yung hinagupit na siya. Tinusukan pa siya ng koronang tinik. Na kung makikita po ninyo, mare-research po natin yung koronang tinik, napakalalim po niya. Na kapag ibinaon po siya sa ulo po ng ating Panginoong Jesus, tumatagos yung dugo na hindi agad-agad siya mabubunot. At ang bawat hagupit sa kanyang likod, pagbunot ng humahagupit na mga kawal, kasama laman, tumatalsik ang dugo. Grabe ang kanyang dinanas. Pero nung naranasan ko yun doon sa Encounter God Retreat namin, grabe na-appreciate ko. Salamat. Salamat kasi sa ganong bagay nga, ranas ko eh. Hirap na ako. Pero salamat sa Panginoon. Hindi na ako pinahintulutan ng Panginoon na umabot pa. Doon sa talagang totaling naranasan niya. Tayong lahat. Bakit? Napakabuti ng Diyos. Alam niyo, napakabuti ng Diyos. Yung kanyang ginawa sa cross at Calvary, lagi ko siyang binabalikan. Every time na ako po ay magdadaan sa mga sitwasyon, every time na ako ay magkakaroon ng mga battle, bumabalik ako sa cross. Doon sa ginawa ng Panginoon. Bakas na bakas po sa akin lahat ng pagmamahal niya sa buhay ko. Bakas na bakas po. Every time na aking mananalangin, palagi ko binabalikan, bumabalik ako sa cross, sa pagluhod ko, bumabalik ako. Nagkaroon po kasi ako ng nung mamatay yung nanay ko. Sama-sama sila eh. Yung business namin, nalugso, dalawang business, nawala na ako ng trabaho, asawa ko, namatay ang nanay ko, pandemic, sama-sama. Dumating po ako sa point na nawala po yung aking memory. 7 months, hindi ko na uunawaan ang lahat. So sabi ko, hanggang sa ako'y lumuhod lang, sabi, ang naalala ko lang, imik lang ako ng imik ng Jesus, Jesus, Jesus. Imik ako ng imik. Kasi wala nga akong alaala. Alam niyo yung simpleng pababasahin ako, pauunawa sa akin, hindi ko na uunawaan. Simple lang yun na babasahin. Hindi ko na uunawaan. Pero ang naiwan ko sa akin, yung faith ko when I was in grade 3. Grade 3 ko po kasing na-encounter ang Panginoon nung may mga Koreano na pumunta sa amin. At ako po ay part ng isang children ministry. Hanggang sa nag-high school po ako, kasama po ako ng pastor, naghamit din po ako. Pero yung time na nabaptize po ako talaga, ay nito lang po, 3 years ago. Bakit? Gusto po pala ng Panginoon kasama ko yung asawa ko na mabaptize din, which is nasa kadiliman po simula pagkabata. Marami po siyang pinagdaanan. Dumating po sa point na Lord, ipinapaubaya ko na sa iyo ang buhay ng asawa ko. 16 years ako naghihirap sa kanya. 16 years ko siyang idinudulog sa panalangin. Hindi ko na uunawaan ang lahat. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay na nangyayari. Ano po? Sabay-sabay na nangyayari. May pagkakataon na gumagawa ang asawa ko ng hindi kalugod-lugod.
gumagawa siya ng mga bagay na hindi kalugod-lugod, sabay-sabay. Namatay ang nanay ko, which is pinanghahawakan ko. Yung asawa ko po, na nalaman ko na meron siyang ibang karelasyon, ha? At hindi babae. Alam niyo yun? Tapos, yung time na sumabay pa na sa sobrang bisyo niya ng alak, pagkalungangin niya, kamuntik na po yung yung anak, yung pamangkin ko na pinag-aaral ko, kamuntik na po niyang mahalay. Pero thank God, hindi ako sumuko. Thank God. And kapag binabalikan ko yung cross sa bawat pananalangin ko every time, nakikita ko yung result. Yung buhay ngayon ng asawa ko, kilala niyo naman po siya, di ba? Nagagamit siya, totally surrendered. Ibang-iba, walang bakas ng dumi na iniwan sa kanya ngayon. Binigyan siya ng bagong katauhan ng Panginoon. Not because of me. Because po yun sa ginawa at tinapos ng Panginoon sa cross of Calvary. Yung pagmamahal niya. Sabi doon, nagliwanag na parang araw. Ang damit, di ba? Nagliwanag sa kaputian. Ganon din po tayo. Kung mauunawaan po natin yung kalaliman ng mensahe na ito, bakit ayaw ipahayag ng Panginoon agad? Bakit ayaw ipabalita agad? Kasi baka hindi pa handa ang bawat isa. Wala pang kalaliman. Kasi kailangan munang mangyari o maganap ang plano ng kaligtasan. Mahalaga na maunawaan po natin ng mga tao, lalo na natin po, ang kahalagahan at kahulugan ng krus at muli po niyang pagkabuhay. So itinuturo nito na hindi natin lubusang mauunawaan ang kaluwalhatian ni Kristo kung hindi muna natin naiintindihan ang kanyang sakripisyo. Maaari po kasing sa sitwasyon na ito, sa talatang ito, nagtataka sina Pedro kung bakit hindi pwedeng ikwento agad ang nakita. Pero sumunod sila. Gaya rin po sa ating buhay. May mga pagkakataon na hindi pa natin lubos na naiintindihan ang plano ng Diyos. Pero tinatawagan niya tayong sumunod muna at maghintay sa kanyang oras. So ang main lesson po ng transfiguration at pagbabagong anyo ng Panginoon, yung divine nature ng Panginoon, kino-confirm doon that Jesus is truly the Son of God. And kay Moises na kumakatawan sa batas at kay Elijah na kumakatawan sa mga propeta, it points out about the fulfillment of the law and prophets, point to Jesus as the ultimate fulfillment. Si Jesus po ang ultimate fulfillment. Ngayon po, meron din po dito sa transfiguration na sinabi doon, ang minamahal kong anak, ito. Habang nagsasalita si Pedro, nililima siya ng napakaliwanag na ulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. So yung transfiguration, yung pagbabagong anyo ng Panginoon po dito, it called to listen and obey God. God's command po yun. Listen to Him. Command po. Sabi doon, pakinggan ninyo siya. So wala po tayong option. Command nga eh. Command nga. Di po ba? So ibig sabihin, kung yung transfiguration ay nagpapakita ng divine nature ng Panginoon that He is truly the Son of God, fulfillment ng law and prophets, call to listen and obey Jesus, meron po palang glimpse of future glory na nakapaloob doon, which remind us that those who follow Christ will also share His glory one day. Meron po tayong
meron po tayong lugar sa kalangitan. Kasama po tayo, na bahaginan po tayo ng glory ng Panginoon. So dito po, mahalaga po na sa bawat alam niyo yung bawat pinagdadaanan natin, isipin lang po natin na laging naandyan ang Panginoon. Yung pagbabagong anyo niya, napakalaking bagay po. Napakalaking bagay po. Kasi, ipinahayag doon na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Di ba? May tamang panahon. And the right people are stepping into our lives. Di ba? Minsan nakala natin trabaho. No, big opportunities are coming into our way. Kapaloob po yan ng transfiguration ng Panginoon. Ang pagbabagong anyo po ng Panginoon ay buong buo. Buong buo po yan. Amen. Kitang-kita dyan ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kapangyarihan. So, salamat sa Panginoon kasi po, ito po ay isa na-assign sa akin. Which is, mas lalo ko pong namahal ang Panginoon. Kasi po, kung hindi ko naunawaan na, Lord, mahal mo talaga pala ako. Wala po kami ngayon sa paglilingkod. Ang aking mga anak ay hindi nagagamit sa church. Pero dahil sa naunawaan ko, hindi ako sumuko sa Panginoon. Kaming mag-asawa ay full-time po sa church. May mga kanya-kanya po kaming ministry. Ang aking mga anak po ay naglilingkod sa Panginoon. Nagagamit na rin po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa youth. Tumutugtog po sa drums sa church. Everyday po, nagdi-devotion, kanya-kanya po silang Bible. Which is hindi ko ipinipilit sa kanilang gawin. Because God is at work sa lahat ng mga nakakaunawa. Doon sa pagkalaliman ng ginawa niya sa atin. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Patuloy lang po tayo na sumandig sa Kanya. He is our refuge and our shield. Yung hope natin, iput lang natin po sa Kanyang word. Glory to God po. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Amen. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon. We glorify your name, Ama. Tunay nga, Panginoon, na napakahiwaga ng iyong pagbabagong anyo, Jesus. Yung divine nature mo, Panginoon, that you are truly a son of God. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa, Lord God, sa mga espiritu na nakapakinig ng iyong mga salita. Matanim, Panginoon, right now, Panginoon. Ikaw ang mag-reveal ng salita mo sa Mateo 17 verse 1-9 sa bawat isa na naririto. Katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Yung cross na ginawa mo, Panginoon, yung pagsasakripisyo mo, Panginoon, sa cross of Calvary, Panginoon, at muli mong pagkabuhay, Lord. Nawa, mas maunawaan pa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa presensya mo. Salamat na pagsalusaluhan namin, Lord God, ang iyong mga salita. Salamat sa lahat ng mga kapatid ko, Panginoon, na magbibigay ng insight na kung saan tunay nga na nangusap ka sa kanilang mga puso. Pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po ang platform na ito, pagpalain mo po ang lahat, Lord God, ng ginagamit mo sa gawain na ito, lahat ng kababaihan na naririto, Panginoon. Patuloy kong itinataas sa iyo, anuman, Panginoon, ang kanilang ginagawa, lakipan mo ng kapangyarihan ng kabanalan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Patuloy kang mag-intervene, Panginoon, sa bawat pamilya ng aking mga kapatid na naririto. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, suplayan mo, Panginoon, ng lubos-lubos na pagpapalang walang sukat, pagkalagyan. Salamat po, Ama, sa iyo lahat, Lord God, ang papuri, pagluwalhati, pagdakila, in Jesus' name, amen and amen. Amen po, Sis Deb.
Amen! Praise the Lord! Salamat po sa napakagandang mensahe po, napakalinaw at ang sarap sa tenga. Praise God! Purihin po ang Panginoon sa bawat isa na nakapakinig.